Isang kwentong pag-ibig ang ating matutunghayan ngayon sa unang kabanata na pinamagatang kumuha ng pagkakataon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Napabalikwas si Elisa nang marinig ang malakas na tugtog mula sa bahay ng kapitbahay na si Martin. Ilang araw na itong nakakabulahaw sa kanyang pagtulog. Kung noon ay pinalalagpas niya ito, ngayon ay hindi na niya iyon magagawa dahil kung hindi pa siya makakatulog ngayon ay mahihimatay na siya bukas. Dahil ilang linggo na rin siyang walang tulog. Kailangan pa naman niyang makatulog dahil may duty pa siya mamayang alas 7 ng umaga bilang head nurse sa ospital ng San Rafael, kung saan resident physician naman ang kanyang ina. Nang tumingin siya sa orasang nakasabit sa dingding, ay lalong nag-init ang ulo niya nang malamang alas 2 na pala ng madaling araw. Sinong matinong tao ang mag-iingay ng ganoon at wala man lang pakialam sa mga kapitbahay nito sa tahimik na subdivision? Dali-dali siyang nagbihis at agad na pinuntahan ang bahay ng walang pusong nilalang. Okay lang sana ang paminsang-minsang pagdaraos ng parte, ngunit hindi niya alam kung bakit parang misyon na sa buhay ng Herodes ang mambulahaw ng kapitbahay. Wala siyang pakialam kahit mag-trespass pa siya. Agad na siyang pumasok sa makabukas na gate nito at kumatok sa pinto nang makarating sa bahay ng lalaki. Dinig na dinig niya ang ingay ng musika sa loob, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nilakasan niya ang pagkatok, kung katok pa ngang matatawag iyon. Naiinis na talaga siya sa pang-aabala nito sa kanilang komunidad. Mas nakakainis pa ang hindi nito pagbubukas ng pinto. Imposible namang hindi nito iyon maririnig dahil literal na nilalagabog na niya ang pinto. Ilang beses pa siyang kumakatok sa bahay ni Martin upang pakiusapan sana itong hinaan ang tugtog, ngunit hindi nito binubuksan ang pinto. Hindi na rin siya nakatiis kaya pumasok siya sa bahay na walang pahintulot. Nang malamang hindi pala nakalak ang pinto, nang subukan niyang pihitin ang siradura. Naabutan niya ang ilang mga kaibigang babae at lalaki ni Martin na nasa sopa at bagsak na sa dami ng nainom. Napailing siya. Sa isip ni Elisa, nais niyang dakdakan ang mga ito. Iinom-inom, hindi naman pala kakayanin. Pagkatapos ngayon ay makikitulog pa sa bahay ng may bahay. Mukhang nag-drinking really pa ang mga ito sa dami ng mga bote ng alak na nakahilira sa misa. May iba pang bote na nasa sahig. Parang sumakit ang sentido niya dahil sa kalat ng bahay. Nang tingnan niya ang mga taong nasa sala ay wala roon si Martin. Nagulat na lang siya nang may magsalita mula sa kanyang likuran. "What are you doing here?" Mahihimigan ang galit sa tinig niyon. Nag-init ang kanyang bumbunan sa tono ng boses ng lalaki. Ito na nga ang nakakabulahaw. Ito pa ang may ganang magalit. Aba, abusado. Handa na niya itong talakan, ngunit agad din siyang natigilan nang makitang pababa ito ng hagdanan na tanging pantalon lang ang suot. Dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang halos hubad nitong katawan. Diyos mio, wala ba itong t-shirt? Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang inuod ang utak niya at napatitig sa katawan nitong halatang alaga sa ehersisyo. Like what you see. Tila nang aasar ang tinig ni Martin. Iyon ang nakapagpabalik sa kanya sa tamang uhisyo. Naramdaman ni Elisa ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Tila lahat yata ng dugo sa katawan niya ay napunta sa pisngi dahil sa sobrang pagkapahiya niya. Bakit ba kasi tila namatanda siya habang nakatingin sa abs nito?
dahil alam niyang napahiya siya at kay Martin na lang niya ibinuntun ang inis na narapat lang naman. Ang aatupagin na lang niya ay ang inis na nararamdaman sa lalaki dahil sa pambubulahaw nito at hindi dahil sa katawan ni Martin. Hoy, ikaw lalaki, magpatulog ka naman ng mga kapitbahay mo. Pagtataray ni Elisa upang makabawi siya sa pagkahiya. Tinaasan siya ng kilay ni Martin. Miss Sungit, may I just remind you, trespassing ang ginawa mo. Pumasok ka na lang sa bahay ko nang walang pahintulot, sabi ni Martin. Idimanda mo ako, paghamon ni Elisa. Nakipagtagisan siya ng tingin dito. Irereklamo din kita dahil sa pambubulahaw na lagi mo na lang ginagawa, sabi ni Elisa. Naiingayan ka? Lumipat ka sa kabilang village, sagot naman ni Martin. She could not believe this man. Ito pa talaga ang may lakas ng loob na umasta ng ganoon. He was really getting on her nerves. Gusto niya itong tadyakan sa sobrang iritasyon. Ngunit iniisip pa lang niya ang gagawin ay napahinto na siya dahil nakita niya ang unti-unting paglapit nito. Hindi pa rin inaalis ni Martin ang tingin sa kanya. There was something dangerous in his stare. Bigla siyang kinabahan dahil kung may masamang balak gawin ang lalaki ay walang makakarinig sa kanya dahil lasing na lasing ang mga kaibigan nito. Imposibleng marinig ng mga kapitbahay ang sigaw niya dahil napakalakas ng tugtog mula sa bahay nito. Kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isip, lalo lang bumangon ang takot niya habang papalapit ito. Unti-unting humakbang paatras si Elisa, pero lapit pa rin ito ng lapit. Parang sasabog na ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Lalo pa nang hindi na niya magawang umatras. Tumama na kasi ang kanyang likod sa isang divider kung saan nakalagay ang player nito. Halos mapigil ni Elisa ang kanyang hininga nang inilapit ni Martin ang mukha nito sa kanya. They were just too close for comfort. At isang maling galaw lang ay magdadampi ang mga labi nila. Gustong mapasigaw ni Elisa, ngunit hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay mahimatay na siya sa sobrang kaba, pero napigil ang kanyang hininga nang lumihis ang mukha ni Martin sa gilid ng kanyang mukha. Bumaling ang tingin nito sa player na nasa kanyang likuran. Kasabay niyon ay ang paghinto ng malakas na tugtog. Papatayin lang pala ang player, pero parang mahimatay na siya sa kaba. Agad niyang itinulak si Martin at lumayo rito. Grabe! Naghihisterya na siya ng mga sandaling iyon at dahil sa salbahing lalaki, tadyakan kaya niya ito. Bago pa man matadyakan ni Elisa ang lalaki sa sobrang inis, ay ipinagpasya na lang niyang umalis sa bahay nito. Nang aasar pa siyang initian ni Martin, impit siyang napatili sa sobrang iritasyon. Muli siyang napatitig sa katawan ng lalaki, saka ito binulyawan. Bastos! Sapu-sapu pa rin ni Elisa ang dibdib sa sobrang kaba nang makauwi siya sa bahay nila. Napasandal pa siya sa pinto. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nadama niya kanina dahil sa Herodes na iyon. Naalala na naman niya ang kakisigan nito na agad rin niyang pinaalis sa kanyang isip. Mula pa man noon ay naiinis na siya kay Martin dahil lagi nitong inaabala ang pagtulog niya. Ngunit ngayon ay mukhang pati isip niya ay inaabala na rin nito. Mula nang maging single siya ay wala na siyang ibang lalaking pinag-ukulan ng panahon. Ngayon lang talaga. Napapitlag si Elisa nang dahil sa sobrang pag-iisip at kaba nang marinig ang pagkatok mula sa kanilang gate.
Dire-diretso na talaga ang sinumang bisita sa main door nila. Ngunit agad din siyang napaisip dahil sino namang matinong tao ang kakatok sa kanila ng madaling araw, maliban na lang kung si. Nang maisip iyon ay agad niyang binuksan ang pinto at tama nga ang kanyang hinala, naroon nga si Martin. "Anong kailangan mo?" Mataray na tanong ni Elisa. "Wala lang," pakamot-kamot sa ulong wika ni Martin. Nang istorbo na naman ito pagkatapos sasabihin nitong wala lang. Habi na ba talaga ng lalaking ito ang mang-istorbo? Nainis na naman siya. Normal na yata ang pakiramdam niyang iyon tuwing makikita si Martin. Handang-handa na niya itong talakan, ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig ay may inaabot ito na karton ng fresh milk na katulad ng mabibili sa grocery stores. "Ano iyan?" Walang ganang wika ni Elisa. "Gatas, obvious ba?" Pamimiluso po nito. Naniningkit ang mga matang tinitingnan ito ni Elisa. Pang-aasar talaga ito sa buhay. "Ano bang kailangan mo?" Iritadong wika ni Elisa. "Para sa'yo, inumin mo nang makatulog ka ng mahimbing." Walang bahid ng pang-aasar ang muka o ang tono ng boses ni Martin. Kaya kahit ayaw niya, parang naantig pa rin siya sa ginawa nito. Nakakatawa lang dahil matapos itong mambulahaw ay bibigyan pa siya nito ng gatas para makatulog siya ng maayos. "Nagpapatawa ka ba?" Sarkastikong wika ni Elisa. "Alam kong hindi ka makatulog, hindi lang dahil sa maingay ako." Si Martin na mismo ang naglagay ng karton ng gatas sa kanyang mga kamay. Nahalata niya ang makahulugang tingin at agad din niyang nahinuha ang sinabi nito. Wala na itong sinabi at saka tumalikod na. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatitig sa papalayong figura ng lalaki. Minsan, nakakatawang isipin na ang mga taong akala mo ay walang pakialam ay iyon pa ang mga taong nakakaalam ng mga pinagdaraanan mo sa buhay. Kahit hindi mo man pinagsisigawan iyon sa mundo, pinagkibit balikat na lang iyon ni Elisa. Ayaw niyang isipin ang isa pang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Basta para sa kanya, si Martin pa rin ang nakakaabala sa dapat sana ay beauty rest niya na aminado siyang matagal nang hindi nagagawa. Paglipas ng ilang araw, naghintay si Elisa sa isang misa malapit sa floor to ceiling glass window ng Charlotte Dinner kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan na si Kate. Mula nang mabigo siya sa pag-ibig ay lagi na siyang pinapunta ni Kate sa dinner tuwing Huwebes upang nagbanding sila kasama ng isa pa nilang kaibigan na si Karen. Ngayon din lang sila nagkaroon ng panahon para magkita-kita dahil noong sila pa si Chris ay hindi siya nito pinahihintulutang makipagkita sa mga kaibigan. Ayon sa lalaki ay mas mahalaga ang trabaho kaysa kaibigan dahil marami silang dapat pag-ipunan. Siya naman itong si tanga, sinunod ang kagustuhan ng binata. Kaya sa halip na makipagkita sa mga kaibigan at nagtatrabaho na lang siya. Sa pagbigay ni Martin ng gatas kay Elisa, makakatulog na kaya ito ng mahimbing? Abangan sa susunod na kabanata at kung nagustuhan niyo po ang aking kwento ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.